Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina sa Game 1 ng Warriors at ng Timberwolves ay nagtamo ng isang non-contact hamstring injury si Steph Curry. Madalas nga ay nangyayari ito kapag hindi ka nag-stretching ng matino, which is very unlikely sa kaso ni Curry na may multiple hours before the game na paghahanda. Subalit ang second possible reason dito ay ang fatigue. Kapag pagod ka ay mas madaling ma-injured ang kahit na anong muscle. Mapabiceps man yan, triceps, quads o hamstring. At posibleng ito nga ang nangyari kay Steph Curry na may edad na 37 years old at nanggaling pa lamang sa isang 7-game series kung saan talaga namang bugbog siya sa depensa ng Houston Rockets. At matapos lamang isang araw ng pahinga, andito naman sila sa Minnesota ngayon para sa Game 1 ng second round. Pwedeng hindi nga pagod o hinihingal si Curry, subalit ang kanyang muscles nga ang bumibigay sa ngayon. Kung mild strain lang naman ay pwede nga itong few days lang mga kaibigan at okay na si Curry. Kung grade 1 naman ay 7 days to 10 days ang recovery time nito. Ang grade 2 ay 3 to 6 weeks at 3 months naman or more ang grade 3. Sa ngayon ay hindi expected na maglaro si Steph Curry sa Game 2 and maybe even Game 3. Mas magiging malinaw nga ang lahat ng ito kapag lumabas na ang resulta ng MRI ni Curry bukas. Sa palagay nyo ba ay dapat muna na ipagpahinga ni Curry ang mga susunod na laro ng Golden State Warriors? Ayun ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic. Ang 3-time MVP ay nagtala ng 42 points, 22 rebounds, 6 assists and 2 blocks on 52% shooting sa field sa kanilang Game 1 comeback win. Ang tanong ngayon sa OKC ay may sagot ba sila kay Nikola Jokic? Dahil solid defender nga si Chet Holmgren, subalit masyado itong manipis. Best case nga nila ay gayahin ang ginawa ng Minnesota Timberwolves noon na nagdo-double team si Karl Anthony Towns at Rudy Gobert. Pwede nga nila itong gawin kay Hartenstein at Chet Holmgren. Matapos na dumaan kay Ivica Zubac at ang Clippers, ulam na nga sa kanya kung ipapa one-on-one mo lang siya kay Chet Holmgren. Pwede mo ang ilista ang 40 points. It will be very interesting kung ano ba magiging strategy ng OKC sa kanya. Dahil 2 points lang nga sa game kahapon si Michael Porter Jr. at isa siya sa mga susi ng Denver Nuggets. Kapag gumana ang kanyang shooting, kapag nag-double team ang OKC kay Jokic ay pagbabayakan nila ito. So far, wala ngang player na kayang pigilan si Jokic ng one-on-one ngayong season. Talagang kinakalabaw niya lang ang lahat. Matapalan man siya ng isang beses ay hindi siya dito tumitigil at agad niyang kinukuha ang mga offensive rebounds. Ngayong playoffs nga ay una siya sa rebounds, assists, steals, and blocks at second naman sa points. At ginagawa niya ito habang basically ginagawa ang trabaho ng isang NBA coach sa mga huddles. Bukod kay Jokic ay kinakalabaw din nga ni Aaron Gordon ang manipis na frontcourt ng OKC Thunder. 22 points and 14 rebounds din siya mga kaibigan noong Game 1. Ang bully ball offense ni Jokic at ni Gordon ay isang bagay na magiging problema para sa OKC sa series na ito. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa Game 2?